ating Bible story last week? Magaling! Ito ay pinamagatang nilikha ng Diyos ang buong mundo. Kids, kanina, narinig niyo ba kung ano ang nangyari kay Rosa at Trio? Naku, nakakalungkot nga ang nangyari kay Rosa at Trio. Kids, minsan din ba kayong sumuway sa mga bilin at utos ng inyong nanay, tatay, ate at kuya, mga lolo at lola, at maging sa mga tito at tita ninyo? Nako, mukhang magiging maganda ang ating Bible story ngayon. Kung minsan din kayong sumuway sa mas nakatatanda sa inyo, diyan lang kayo, tumutok at makinig kayong mabuti sa ating Bible story ngayong araw. Sa gitna ng hardin ng Eden ay may dalawang puno. Ang isa ay ang puno ng buhay at ang isa naman ay ang puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos kay Adan na maaari niyang kainin ang bunga ng anumang puno, ngunit hindi niya dapat kainin ang prutas mula sa puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. At kapag ito'y ginawa niya, at siya'y sumuway sa utos ng Panginoon, ito'y magdadala sa kanya ng kamatayan. Ngayon, ang ahas ang may pinakatuso kaysa sa anumang mga nabubuhay na nilalang sa mundo. Sinabi niya sa babae, Sinabi ba ng Diyos na huwag kang kumain mula sa anumang punong kahoy sa hardin? Sumagot ang babae, maaari kaming kumain ng prutas mula sa mga puno sa hardin niya. Ngunit sinabi sa amin ng Diyos na huwag kumain ng prutas mula sa puno ng pagkilala sa mabuti at kasamaan, o mahawakan man lang ito, at kami ay mamamatay. Hindi ka mamamatay, sapagkat alam ng Diyos na kapag kumain ka mula rito, ay bubuksan ng mga mata at magiging katulad ka ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Nakita ng babae na ang bunga ng puno ay mukhang masarap kainin. Nais din niyang malaman ang tungkol sa mabuti at masama at makakuha ng karunungan, kaya kumuha siya ng ilan sa ipinagbabawal na prutas at ito'y kanyang kinain. Nagbigay rin siya ng ilan kay Adan na kasama niya at ito'y kumain din ng prutas. Agad nilang napagtanto na sila ay hubad, kaya tinahi nila ang mga dahon ng igos at gumawa ng mga pantakip para sa kanilang sarili. At narinig nilang dalawa ang tunog ng Panginoong Diyos. Habang sila ay naglalakad sa hardin, nagtago sila mula sa Diyos sa gitna ng mga puno. Tumawag ang Diyos kay Adan. Nasaan ka? Sumagot si Adan. Narinig ko, ikaw'y nasa hardin, kaya ako'y takot na takot at nagtago dahil ako'y hubad. Sumagot ang Diyos. Sino ang nagsabi na ikaw ay hubad? Kumain ka na ba mula sa puno na aking ipinagutos sa iyo na huwag kumain? Sumagot si Adan. Ang babaeng nilagay mo dito sa akin ay binigyan ako ng prutas na galing sa puno at kinain ko ito. Niloko ako ng ahas, kaya ako ay kumain ng prutas. Kaya sinabi ng Diyos sa ahas, Dahil nagawa mo ito, ikaw ang pinakatuso higit sa lahat ng ibang hayop. Gagapang ka sa sarili mong tiyan at sa likabok habang ikaw ay nabubuhay. Magkakaroon ng puot sa pagitan mo at sa babae at sa kanyang mga supling. Pagkatapos, sinabi ng Diyos sa babae, Pahihigpitin ko ang sakit sa iyong pagbubuntis
at sa sakit ng iyong panganganak. Ikaw ay pagnanais na makontrol ng iyong asawa, ngunit siya ang mamumunot sa iyo. Sinabi ng Diyos kay Adan, Dahil ikaw ang nakinig sa asawa mo at sumuway, sa sanlibutan sa lupa na makasalanan, sa buong buhay mo, ikaw ay maghihirap na habang nakatira sa sanlibutan, mula sa iyong pawis ng paghihirap, bago ka makakain, hanggang sa ikaw ay mamatay. Ikaw ay nanggaling sa alabok at babalik din sa alabok. Pagkatapos, pinangalanan ni Adan ang kanyang asawa na Eva dahil siya ang magiging ina ng lahat ng nabubuhay na galing sa kanilang lahi. At ang Diyos Ama ay gumawa ng damit na galing sa balat ng hayop para kay Adan at Eva. At sinabi ng Diyos, Ang lahat ng sangkatauhan ay magiging katulad natin na alam ang mabuti at masama. Kaya inalis ng Panginoon si Adan sa hardin ng Eden. Ang mga anghel ang siyang nagbantay sa hardin ng Eden upang hindi makabalik doon si Adan at Eva. Oh, ayan kids! Nakita nyo ang ginawa ni Adan at ni Eva. Sa tingin nyo ba, tama ang kanilang ginawa? Ano kaya ang sa tingin nyo mangyayari sa mga taong hindi sumusunod at sumusuway sa mga utos at bilin ng mas nakatatanda? At sa tingin nyo din ba, mananatili ang pagmamahal ng Lord sa kabila ng mga nagawa nilang kasalanan? Okay, kayo kids, sana ay matutunan nyo na sumunod sa mga utos at bilin ng mas nakatatanda sa inyo kasi sila ang mas may alam ng mas nakabubuti para sa ating lahat. O paano ba yan? Hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. See you next week! Bye!